I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the weight is will and this with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God Amen. Good morning po sa lahat. Good morning po yung mga nasa Google Meet. Sino? Ay, si Ma'am Sheila sa San Carlos. Ngayon, nasa ka Sister Vicky. Good morning po sa inyo. Good morning, Pastor. At maging sa mga FB Live. Sino sila? Si Sister Myra. Good morning. Brother Digno. Good morning po sa inyo. Si Ma'am Cynthia Reyes Sequenza. Good morning po. Ma'am Gina, good morning. Sister Joyce, good morning. At si Sister Emilia, good morning. Ma'am ID, Sanet, good morning. At sino pa ang mga, so far yun pa lang naman po ang mga nasa line. Habol-habol po mga mothers na nagpi-prepare pa rin para makapag-attend. Sister Benny? Great. Magandang umaga po sa bawat isa. At samahan niyo po kami hanggang sa matapos. Ano po. Good morning, Ma'am Sila. Good morning, Sister Vicky. Good morning sa lahat dyan, ng mga mothers na nakikinig sa San Carlos. Ang topic natin ngayon, muli for the month of June, about soul winning and discipleship. Ma'am Sheila, kayo muna mauna. Ay, good morning po sa inyong lahat. Good morning, Sister Beth, Sister Benny. Pwedeng kayo po muna. Naantay pa po namin yung kasama naming mga Okay. mothers po. So far naging topic naman natin last month about soul winning and discipleship, na ipaliwanag na rin ko anong soul winning. At sabi nga nandoon nga number 1 yung sa verses sa Matthew 28 na about nga sa Great Commission. Bilang isang Kristiyano, tayo ay dapat i-commit natin yung Great Commission, i-fulfill natin ito katulad ng soul winning, discipleship, maging ang baptism. So, medyo maikli na lang na i-discuss namin about soul winning. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 9 verse 19, "For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all that I might gain the more." Mali. 19. Okay. "For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all that I might gain the more." Ibig sabihin, for though I be free from all men. Sinabi dito ni Apostle Paul na siya ay naatasan na magkaroon nga, sabi nga na yung panunungkulan na binigyan siya ng authority para i-exercise niya yung kanyang yung bang Great Commission, na sa kanya nag-labor siya, nandoon yung kanyang ginawa niya yung
lahat ng kanyang kalakasan, kanyang kakayahan upang sabi nga i-spread niya yung Christianity, i-spread niya yung pagpapakilala sa Panginoong Diyos. Sabi nga dito, for though I be free from all men, na meron tayong bilang isang tao, meron tayong freedom na ipahayag ang salita ng Panginoong Diyos. Yan ang sa verse, yet have I made myself servant unto all. Faithfully, pinakita dito ni Apostle Paul na kung paano niya i-preach yung gospel at paano siya na ano man yung affliction or persecution na kanyang nang naranasan o mararanasan pa nung alam niya yun kung ano mangyayari sa mga pag-area niya, pagpunta niya sa mga lugar upang ipakilala ang Panginoong Diyos. Pero sabi nga dito, nandun yung sa kanyang pagiging, yung pagkakaroon niya ng servant heart, na buong kapakumbabaan, doong kahinahunan, sabi nga dito, pinakita ni Apostle Paul, yung na ginawa niya yung kanyang responsibility bilang isang Kristiyano. At sa verse that I might gain the more, sinabi rin dito na kung paano si Apostle Paul na hindi niya inisip yung kanyang pag-fulfill ng kanyang mga obligation or responsibility as a Christian, yung kanyang pag-commit, kinumit niya yung kanyang sarili para ituro at ipakilala ang Panginoong Diyos, lalo sa mga countries na hindi pa nakakakilala sa Panginoon o kaya hindi inabot na ng Panginoong Hesukristo. Siya yung nagpunta doon at preach yung gospel. Hindi niya tiningnan yung kung ano man yung i-gain niyang riches o ano man yung kayamanang magkakaroon siya, kundi binigay niya yung kanyang soul sa Panginoong upang spread yung lalo na ang salvation. Itinanang dito ginampanan ni Apostle Paul yung kanyang ministry na hindi ba siya nag-expect ng anumang material na bagay, pero ginawa niya ito dahil sa pagmamahal niya sa Panginoong Diyos. Yung para sa kanya, yun yung kanyang gain, yun ang kanyang profit nung na-minister niya halos yung buong mundo at nagawa niya yung tungkulin na para madala niya yung maraming souls sa Panginoong Hesukristo. Ng short testimony lang, at nabanggit kasi ni Pastor last meeting na samahan natin ng testimony. Actually, March 26, 2000, nung kami ay nakilala namin ng Panginoong Diyos, na buong family, mayroong kumatok sa amin ng mga 7 o'clock in the evening, kumatok sa bahay na para kami bahagian ng salita ng Panginoong Diyos. Actually, best friend ni Mark, si Alex, kasama niya si Sir Vien, para i-share sa amin yung gospel. At mula noon, nung inaccept namin yun every Monday, nandoon yung kanyang pagkakonduct ng Bible study sa amin para lalo namin makilala ang Panginoong Diyos. Hindi kami yung agad-agad na nakarating sa church nung kami ay the moment inaccept namin ang Panginoong Hesukristo. Kasi ang namin stand namin ni Brother Junie noon na kilalanin muna, alam namin yung pupuntahan namin, alam namin yung lilipatan namin simbahan, kung ba ito ay yung marami kaming tanong, marami kaming questions regarding about nga sa belief, hanggang sa ang nagpaano sa amin yung tinanong namin na lahat bang churches ay tama. In-explain sa amin na hindi tama kasi meron ngang tinatawag na Satan Church. So, hindi lahat ng church ay tama. So, at ang parang awakening ba sa amin, nagmulat ng aming isipan nung dumating na nga yung nandun yung katanungan namin about doon sa 10 Commandments na meron palang meron pala doon sa 10 Commandments na thou shall not bow in any images, na mga ganun nga na salit. Yun nang kumbaga sa gumising sa amin na mali pala yung pinupuntahan naming church, kasi sabi nga na meron kang sinasamba na
isang rebolto, may mata hindi nakakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may kamay hindi nakakahawak, may paa hindi nakakalakad. So, yun po yung nag-ano sa amin. So, sabi namin, mali pala yung aming pinupuntahan. Akala namin okay na kami spiritually, pero salamat sa ginamit ng Panginoon, sa mga taong ginamit niya na naging faithful sila na kami ay binahagian at matyaga sa amin na ipinaliwanag, tinuruan kami para sa doon nga sa salita ng Panginoong Diyos. Sa pamagitan nila ng mga taong ito na nag-ano sa amin, nagbahagi sa amin, nagpakilala sa Panginoon Kristo. Nakita namin doon yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa amin. Kasi sabi nga namin, libo-libo ang mga tao nandito sa mundo, pero bakit kami, isa sa kami sa mga narating, hindi kami hinayaan ng Panginoon na mag-practice o kaya nandoon manatili sa simbahan na mali ang katuruan. So, nung in return, kami naging faithful din kaming ng family na kami ay, yun nga, nag-start na kaming mag-share ng gospel, nag-start na rin kami nung alam na namin kung paano mag-soul winning. Nandoon na, hindi namin hinayaan na na manatili lang nakaupo o manatili lang naninirahan sa bahay, ini-enjoy yung salvation pero walang ginagawa. So nandoon nagsimula sa amin yung bagaman minsan nakakahiya mag-approach ng tao, pero nandun yung courage na binigay sa amin ng Panginoong Diyos para mag-continue na mag-approach at ibahagi ang salvation. At ganun din nandun tinuruan din kami na kung gaano ka-importante ang kaluluwa ng bawat isa, na mayroong totoong impyerno, may totoong patutunguhan doon ng tao, pero maaari pala nating tiyakin yung ating salvation. Yun po yung binahagi namin, hindi lang po sa relatives, hindi lang po sa friends, hindi lang po sa mga acquaintances, maging sa mga taong nakakasalamuha namin, nakakausap, at sa mga taong nagkaroon kami ng chance na para ituro o ipahayag, i-share yung gospel ng Panginoong Diyos. So, yun po yung salamat na nga, yung pinapasalamatan namin kasi nandoon pinakita ng Panginoong Diyos yung privilege na magamit kami, at nandoon din yung privilege na malaman nga yung totoong salvation. So, yun lang po, to God be the glory. Sister Benny. Amen. Magandang umaga pong muli. At napakaganda nga po ng topic po natin ngayon, June, na bumalik po tayo sa soul winning. At yun nga po nasabi ni Sister Beth kanina na kung paano sila naligtas ay meron pong nagbahagi sa kanila ng salita ng Diyos. At ganun din po ako noon, nagtatrabaho pa ako. Pero naibahagi sa akin yung kaligtasan ay nagtuloy-tuloy na napunta sa church. At tuloy-tuloy na rin na nagbabahagi ng salita ng Diyos. At yun nga po, yung soul winning po ito po ay heartbeat po ng ating Panginoong Hesukristo, na dapat po natin na na ibahagi din kung ano po yung naibahagi sa atin, ay ibahagi din po natin sa iba. At una-una nga po noong ako ay nabahaginan ay ang aking pamilya po, ang aking pong mga anak ang binahaginan ko. At nakakatuwa po noong unang ako po ay nasa PMA pa kasi ako nagtatrabaho, na meron pong ginamit nga ang Panginoon na nagbahagi sa akin ng about salvation. At nung una, invite pa rin sila sa akin, pero hindi pa ako tumutugon. Hanggang sa nung lawang linggo na ay andoon, kasi meron po kaming
kapit kwarto noon dun sa Camp Allen na kasama ko din po nagtatrabaho sa PMA. Sila po yung una po na hikayat po sa akin bilang magpunta sa church. Nabahaginan po ako pero hindi pa kasi ako pumupunta noon. Kaya nung ikalawang linggo na po yun. Pero noon kasi pinupunta-puntahan pa ako sa kwarto para ipaalala sa akin na may church, ganon. Na sinabi sa akin na hindi lang yung kaligtasan, kundi pumunta sa church na makinig din ng salita ng Diyos. Na tayo, di ba, nagwiwin tayo ng kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya dapat tayo bilang isang social winning ay yung bulag pa sa katotohanan ay ipaunawa po natin. Sabihin po natin sa kanila na mahal tayo ng Panginoon, kaya tayo ay dapat na ibigay din natin o ibahagi din natin sa kanila yung kaligtasan na kumbaga tayo ay paano tayo magiging effective na soul winner ay magkaroon muna tayo ng servant heart. Yun. Na yung magpakumbaba ba tayo. Kasi, di ba ang Panginoon nagpakumbaba dahil sa ating mga makasalanan. At magkaroon tayo ng selfless attitude. Yun po yung napakahalaga po na magkaroon tayo ng selfless attitude. At magkaroon din tayo ng disiplina sa ating sarili na walang makikita sa atin na may pride tayo. Wag tayong magpakita na tayo ay may pride, bagkos tayo ay maging humble at tayo ay magkaroon ng wisdom na manggagaling sa Panginoon. Yan po yung dapat na mangyari bilang isang na magkaroon tayo ng mawin natin ang ating dapat na iwin. At isa pa po na una po talaga na magkaroon po tayo ng love. Yun. Yung pag-ibig po sa kaluluwa. Kasi kung wala po tayong pag-ibig ay hindi po natin sila mawiwin. Ang sabi nga po sa John 15:13, yun po yung John 15:13 na sabi po dito ay greater love hath no man than this that a man lay down in his life for his friend. Yan na magkaroon po tayo ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan o mga kamag-anak ay ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Yun dapat at maging mapagmasid po tayo. Sabi po, una po yung love, looking, yan. At ang sabi po sa 2 Corinthians 4:18 po. Ang sabi po dito ay while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Yun, magkaroon po tayo na yung ating pong nakikita na mga bagay po na temporal lang at wag po nating wag po natin ito ang sabi po dito na kaya't ang sabi po sa Tagalog, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Yun po na wag tayong
tumingin lang sa bagay na material at hindi sa mga bagay na nakikita sapagkat panandalian lamang ang mga bagay-bagay na nakikita natin. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yun. Wag tayong magtuon ng ating wag nating ituon ang ating paningin sa mga bagay na material kundi sa bagay na hindi natin nakikita yung ating pong spiritual na bagay-bagay na nakikita. At tayo po ay magiging affected po na soul winner kapag hindi natin ito yung mga material na bagay ay wag nating isang tabi po muna natin yung mga material na hindi ka nais-nais na maging na hindi natin na dapat nating gawin, yun po. At yung faith po natin ay work it by love, yun. Dapat na mag-work po yung ating love. Ang sabi nga po sa Galatians 6:9-10, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we not faint. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yon. Maging obedient po tayo at yung pong faith po natin ay mananahan po sa ating pong pagmamahal sa kaluluwa. At ako nga po bilang isang tumanggap sa Panginoon, kami po ay nagkasunod-sunod po kami nila Sister Vicky, nauna Sister Vicky, na napunta po sa church. Kami po nila, ako po, si Sister Beth, nung pong first anniversary. Yun po, nagkasunod-sunod po kami. At sa pamamagitan po ng ginamit ng Panginoon na nag-share po nga sa amin, ay doon nag-umpisa po yung amin pong patuloy po na paglilingkod sa Panginoon. Yun po mula po nung nabahaginan po kami ng salita ng Diyos ay doon po kami nag-umpisa na ituloy-tuloy na po yun hanggang sa family po namin. At doon nga, nagtatrabaho pa nga po ako sa PMA noon. At hindi ka ba mahihiya sa mga kasamahan mo na ibahagi din po yung salita ng Diyos? Doon po ako nag-umpisa noon hanggang sa nung kami po ay sa band hall pa po noon. Doon po yung first anniversary po namin. Una-una po sila Sister Vicky nga. At kami po ako po, Sister Beth, na magkasabay po kami noon sa first anniversary na doon sa PMA. At nakakatuwa po na buhat po noon hanggang ngayon ay andito po, masaya po na naglilingkod sa Panginoon at ibinabahagi po yung kaligtasan. At noon po talaga nagpe-pray po kami na magkaroon ng lote na mapagtatayuan ng church. Hanggang sa band hall po noon puno na ay lumipat po kami sa social hall dun sa school sa Del Pilar. At nakakatuwa po talaga na ang dami po pati mga kadete. Yan. At hanggang sa nagpray po kami ng lote. Pinagpray po namin yan hanggang sa dito nga po sa PMA, dito po sa lugar na ito na natayo ang church ng PMA Baptist Church. At hanggang ngayon, ayan po. At noon nga, kami pa nga lang pong 3 family ang hanggang sa dumami po. Pati mga anak-anak po namin hanggang ngayon at kasama pa rin po namin na sa paglilingkod sa Panginoon. At dapat po meron po yung our obedience to the truth.
na dapat ay yun po yung manaig, yung obedient po natin sa katotohanan. Kaya, ayan po, ini-enjoy po namin ngayon na bagaman di po ako dyan nakasama sa San Carlos kahapon, ay malaki po ang naging bahagi din po namin dito sa PMA na kahit hindi po kami nakasama dyan ay may ginamit naman po ang Panginoon na gagawin po namin. At yan po, sa susunod po, siguro po ay makakarating kami. Yan lang po, to God be the glory. Amen. Sunod daw kayo dito. Ay. Sunod daw kayo dito, Ma'am. Amen. Salamat, Sister Benny. Sabi nga yung ano man yung pananampalataya mo, dapat nakikita rin yun sa gawa. At lalo na yung hindi natin kayang mag-solwin, hindi natin kayang i-reach out yung mga families na dadala natin kung hindi yung pagmamahal natin. Unang-una sa Panginoon, pangalawa yung pagmamahal natin dito sa mga souls na to. Sister Benny, mabuti nga siya 2 weeks after na siya mabahagian, siya ay nakarating kami March hanggang August bago kami dumating ng church. Kasi, yun nga po, inaral namin ng mabuti na para once na sabi nga ang paninindigan ni Brad Juni na kung anong pinasukan mo, dapat manatili ka na doon. So, since hindi po yun biro, kailangan po yun talagang merong sincerity at kailangan talagang alamin. Kaya nandoon kami na andun ba yung talagang inaral yung lahat ng katanungan namin, talagang itinanong namin habang Bible study hanggang sa nandun yung decision na wala nang tuklapan na talagang ng paglipat namin ay nandoon na. So mahirap din pong yung bang mag-i-area ka, di ba, yung sa paglalabas ng bahay mo. Hindi mo alam pero nandun yung prayer na laging pag mag-i-area na ako, nandun yung prayer ko, Panginoon, samahan mo ako. Hindi namin alam kung sino po ang mga family o kaya sino ang tao na nangangailangan ng salita ninyo. Hindi po namin kilala sila pero ihatid mo po kami doon sa kanila upang mabahagian sila ng salita. Pero yun nga, pag luhod mo muna sa Panginoon bago ka mag-area, ang ganda ng outcome, maganda yung resulta. Meron at merong kaluluwang masisave. So yun lang po. Ma'am Sheila, kayo na po. Hello po, good morning po sa lahat ng mga mothers. Good morning po, Sister Emilia. Nasa Google Meet din, Sister Emilia. At, yan po, Sister Irene po. Yan, praying na gumaling na po siya. At, meron po akong babasahing verse na totoo po ito sa aking buhay sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi po dito is, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Verse 3, if so be ye have tasted that the Lord is gracious. Kaya nakakatuwa po itong verse na ito dahil ito po ay totoo sa buhay ko po na nagsimula po akong nagkaroon ng desire na mag-soul winning. Kasi na yung soul winning is sharing the gospel sa mga lost souls, sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon at hindi pa nakakatiyak ng langit. So ito po yung nangyari sa akin na ako po ay nadala po sa simbahan sa pamagitan ng rin po, pag-area ng mga soul winner. Nag-area po sila at meron po silang saturation doon sa lugar po namin sa Fort Bonifacio, sa kampo po yun, na sila po ay nagsusulwining, nagbabahay-bahay, kami po ay naabot ng salita ng Diyos. At nung kami ay naabot po kami po ay na-invite po sa church, sa CSI, under Pastor Hill Laurena. At ganun din po ay nung na-invite po kami, sinaran kami ulit ng gospel po doon at kami po ay dinil ng baptism. At nung kami ay napaliwanagan ng tungkol sa baptism, pagsunod sa Panginoon, kami po ay nabaptize ng aking ate, si Ate Sandra po. At pagkatapos po namin nabaptize ay parang may seminar po kasi dun na pinapaliwanag kung bakit po kami nabautismuhan.
And then, binibisita na po kami at binabible study po kami. So, iba-iba po yung nagba-Bible study sa amin. Minsan po si Pastor Hill, pumupunta sa house namin, kasama po niya yung kanyang anak na si Sir Jow. Maliit pa po siya dun eh. Binabible study niya yung tatay po namin. At nung pumupunta din naman po dun si Sir Bien, parang din po, nag-Bible study din po doon siya. Doon pa siya na-assign sa Fort Bonifacio. At pagkatapos nun ay hindi kami masyadong nagsisimba noon kaya marami po nagpa-follow up sa amin. At yun nga po ay kaya po kami nanatili sa church dahil po kami po ay nakinig ng salita ng Diyos. Yun po sabi po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2 ay bilang mga mananampalataya po ay kailangan natin gustuhin natin yung salita ng Diyos para po tayo ay lumago. So dahil po sa pakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig lamang po kami sa church at inuunawa namin yung sinasabi ng ni Pastor Hill, inuunawa namin. At nung naintindihan po namin ay tinuro din po doon yung soul winning na tinatawag. Bagamat yung ate ko kasi is paalis-alis po siya kasi gusto niyang mag-aral, gusto na naman niya magtrabaho. Ganun po yung nangyayari sa kanya tapos nag-abroad siya, kaya ako po yung na-follow up talaga dun sa church. At natutunan ko po yung soul winning. Kaya napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay pumupunta talaga sa church at dinadala tayo sa church. Pag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos, inuunawa po natin yung sinasabi ng kasi maliwanag naman po pinapaliwanag talaga sa atin kung anong ibig sabihin ng mga mensahe mula sa salita ng Diyos through the preaching of the Word of God. At nagtuloy-tuloy, natutunang mag-attend ng Wednesday, natutunang mag-attend ng Sunday afternoon, nagtuloy-tuloy at ngayon po ay nandun na tayo sa nandiyan na tayo sa PMA Baptist Church. Nagkita-kita na kami ni Sister Beth, Sister Benny, Sister Vicky. Sila naman yung kasama ni Pastor RJ kasi maliit pa po si Shadi noon 9 months din po siya. Na hindi po siya maiwanan kasi iyakin po siya kasi tapos sakitin. Kaya hindi ako nakakasama sa soul winning. Ang kagandahan naman nun is naintindihan ko talaga yung ibig sabihin ng soul winning and discipleship. Dahil magbabahagi ka ng salita ng Diyos, hindi lang babahaginan, hindi naman ganun na bahaginan lang natin tapos hindi natin ipa-follow up. So, nagkaroon ako ng desire na sa church na lang ako magsusoul winning. Kahit yung maliit pa kasi si Shadi, hindi ako nakakapunta ng area. Kaya yun, kapag meron akong nakikitang visitor sa church, ay binabahaginan ko ng salita ng Diyos. Dinidil ko na rin po ng baptism. At meron naman yung mga bunga noon, yung soul winning na yun at nadil ng baptism. And then, nung lumaki na yung mga bata, nagsunod-sunod kasi sila Si Shadi, pagkatapos si Mishak naman yung aking alaga. After, after 3 years, si Megong na naman yung alaalaga ko. Kaya maliliit pa po sila. Ako nakakasama talaga sa pumupunta sa bahay-bahay upang mag-soul winning. Yung kasi maliit pa yung mga bata is talagang kailangan mong kargahin pag pupunta sa area. Ayaw naman nilang lumakad. Ganun. Tapos may mga pagkakataon na magugutom sila. Kailangan may pagkain sila pag pumunta sa bahay-bahay. At nung lumaki na si Belte, dumami kasi yung mga members ng lumaki na si Belte. Marami nang nagbantay sa kanya. Parang siya yung pinakamaayos ang buhay. Siya yung maraming nag-alaga. Maraming nagbantay na sa kanya. Kasi nung nagtatrabaho ito, Sister Vicky, Sister Benny, dinadala nila sa bahay nila is trabaho nila si Negong, pag minsan si Misha.
Kasi nga po, hindi madali yung may maliit na bata. Sila yung kinukuha nila yung mga bata. Binabantayan nila para makatapos ako ng ginagawa ko. Yan po. So, yun po yung kwento nun. And then, nang lumaki na sila yun, nagkaroon ng privilege na makapunta sa mga bahay ng miyembro, mag-soul winning, mag-invite. So ngayon this year ay bunga din po ng saturation, nagkaroon ako ng desire na sumama na rin sa mga area kasi sabi ni Pastor RJ, hayaan mo muna yung mga trabaho mo sa bahay at pumunta ka sa area, sabi niya. Ikaw naman yung pumunta sa area, mag-visit ka ng mga bahay, sabi po niya. So ngayon, meron kaming bina-Bible study na, yun nga, yung Awingan family. Kasi, layo ng bahay nila sa Camp 7. So yun po yung pinupuntahan ko sa Mangitit Camp 7, yung Awingan family. Bina-Bible study ni Pastor RJ yun. Tapos, pina-follow up ko naman yung asawa niya, yung mother, Sister Anaya. Yun. So, nagkaroon ng privilege na ako na yung nagba-Bible study sa bahay nila, buong family kasi sila nagsisimba na. At pagkatapos nun ay nagkaroon ng saturation doon. So sumama kami ay meron din pinuntahan kaming bahay na may nagtitinda doon, gusto ko lang pong i-share ito kasi napakaganda po nito pag pumunta po tayo ng area at mag-soul winning. May nagtitinda doon ng barbecue, ng siomay at saka Tapos nakita ko yung bata na maliit. Kasi siya yung Si black. Eliezer. Black so kasi si Eliezer yun eh. Ay, ang cute naman nito, sabi kong ganon. Tapos, English speaking kasi dati yon si Eliezer. Tapos, Teresa, gusto kong sharean siya. Kaya lang, ang hirap niyang i-approach kasi parang nagagalit siya, na busy siya. Tapos makulit pa si Eliezer, kaya tatlo kasi kami noon ni Sister Johnny, Sister Jane. So ang ginawa ni Sister Jane ay bumili siya ng merienda kasi nagtitinda na siya ng siomay, iba-iba yung tinda niya fishball, kikiam, ganun. So ang ginawa ni Sister Jane ay bumili siya ng marami. Pabili ng ganito. So, habang nagluluto siya, sabi ko, pwede ba akong mag-share sa iyo ng gospel about salvation tungkol kay Jesus Christ? So, hindi siya nagsasalita, talagang busy siyang magpe-prepare ng tinda niya. Sige po, habang nagluluto po ako, ganun. Sinerang ko siya habang nagluluto siya ng pagkain kasi maraming nabili na tinda niya. And then, nag-pray kami. Yan, tanggapin mo ang Panginoong Kristo, ganito. Sabi kong ganon. Tapos, in-invite namin siya sa church. Wala po akong time sa ganyan. Sabi niya, busy po ako. Sabi niya, ganon. So, hindi pa agad-agad siya napunta sa church si Sister Risa. Nagpa-picture pa nga kami ni Eliezer Sabi ko, ay, ang cute-cute naman ito. Sabi ko, black. Sabi, nakita ko pa nga kay Pastor RJ. Sabi ko, nakapag-share kami ng anak ng African. Sabi ko, 7. Pinakita ko yung picture namin ni Eliezer. Tapos, after that, na-invite po siya sa simbahan, naka-attend siya. So, ako ulit ang nag-share sa kanya ng salvation. Dinil ko siya ng baptism. Naunawaan niya yung baptism, kaya nagpa-baptize siya. Ay, nagpa-picture na naman kami. Picture yun, ganito. Pinicturan. And then after that ay 1 month bago siya nagtuloy-tuloy ulit. Binibisita namin siya doon and then after that ay nagbakasyon po siya. Nagbakasyon siya sa Nueva Ecija, wala nang balita. And then there come a time na nagkaroon siya ng problem kaya pumunta siya sa simbahan at nag-stay. So, yung pala ay plano ng Diyos na siya ay dadalhin sa church. Yun po. Kaya napakagandang kwento po yun, napakagandang testimony na tayong mga nanay ay gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon din ng bunga. Hindi lang yung ating pamilya na
pumupunta sa simbahan, tayo rin ay magkaroon ng desire. Sinasabi nga ng mga pastor natin na pumunta sa area, makita yung kalagayan ng tao na sisharean natin ng gospel. Yung pala merong malaki siyang problema na dinadala, gano'n, na kailangan niya ng makakausap, kailangan niya marinig ang word of God upang siya ay ma-comfort, gano'n. At gano'n din, hindi tayo dapat matatakot na yan ay hindi tayo pinapansin, gano'n. Kasi Sister Risa, nung i-approach nga namin, napakahirap niyang i-approach kasi nga, wala akong busy ako, sabi niya ganun. Wala akong panahon dyan sa church, gaganon siya. So, maraming paraan talaga ang Diyos para madala ang isang tao, isang kaluluwa. At ngayon, natutuwa ako kasi meron namang mga pagbabago sa kanyang buhay na maayos na yung kanyang pagsasalita sa amin. Tapos, nandun yung kanyang respeto at nakikita ko rin yung bata kasi tinitrain ni Pastor RJ yan na na pumunta sa harapan, makikinig siya ng word of God. Bagamat malikot, ay unti-unti natututo siya na mag-behave. Doon siya sa unahan talaga pinapaupo yan, yung bata na yan. Tapos English speaking nga yan and pumunta sa church. Sabi ni Pastor RJ ay dapat Tagalog ang salita niya kasi nakatira siya dito sa Pilipinas. Sabi ni Pastor RJ, turuan mo ng Tagalog yan. Kinakausap namin ng Tagalog. And so ngayon, hindi na niya alam yung English. Tagalog na yung salita niya. Sabi ni Sister Risa, nako, hindi na kayo magkaintindihan ni daddy mo kasi Tagalog na yung salita niya. Yun po yung bunga ng soul winning at panalangin kasi nga, yung bawat nababaptize, ilalagay natin sa prayer list, di ba? Yung nililista namin yung pangalan niyan. Ano bang pangalan ng na-baptize na yan? Ilista natin sa prayer list. So, Sister Risa ay bunga ng panalangin po. At bunga ng mga bunga rin talaga siya na paraan talaga ng Diyos na siya ay makarating sa Diyos. Bagamat marami siyang mga problema at challenges ay dahil sa salita ng Diyos pa rin. Kaya naayos yung kanyang pag-uugali. At maraming salamat sa Panginoon po dahil kasama natin ngayon ang asawa ng preacher dito. Nandito po kami sa San Carlos. Good morning po, Ma'am Shane. Sister Good morning Shane, po. kasama po natin. May kasama din tayong isang mother dito, member din po nila. Morning nakikinig po. po sa atin. Yan po. Sister Vicky, kayo po muna. And Sister Vicky po muna bago Sister Shane. Thank you po. Amen. At napakasaya po mula kay Sister Beth, Sister Benny, at lalo-lalo kay Ma'am Sheila na andon. Yung meeting ni Pastor sa amin nung Wednesday, nung prayer meeting, ito na po, answered prayer. Sabi nga ni Pastor, yung lesson, devotion is babalik tayo sa soul winning and discipleship. Kaya ito po yung verse ko po sa Acts 20 verse 24 bilang isang Kristiyano. Kaya sabi ko nga ito yung i-verse ko kasi mula kagabi sa mga testimony kasama ni Pastor Hill po yung mga nauna din. Nakaka-bless kasi katabi ko yung ate ko. Yung mga nagsasalita po, mga kasama ni Pastor Hill, kasama din niya po nung nag-umpisa ang CSI, na talagang andoon nakaka-bless na sabi ko salamat Panginoon kasi ginawa mo rin akong Humiwalay na sila. sa kanila. Kaya basahin po natin sa Acts 20 verse 24, sabi niya po rito sabi niya, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kaya kung maintindihan po natin yung mga sinasabi ng mga co-host po namin na andun po, anong dahilan, bakit nandito po tayo? Dahil po sa soul win, yung gospel, na yun din ang nasabi ni Pastor Hill kagabi, na yung mga nangyari po dito sa San Carlos ay talagang ayan po yung power ng the Word of God. Kasi po, sa mga testimony po,
talagang makita po natin yung salita ng Diyos sa pag-obey po nila na nashiran po sila ay andun po hanggang sa pag talagang totoong tinanggap ang Panginoon, kikilos at kikilos ang Amen. Panginoon sa atin. Na tulad ng sinabi ni Pastor sa atin na kayong mga host, yung meeting po after prayer meeting, na sabi dapat ang lesson ulit ibalik sa soul winning and discipleship kasi kitang-kita po na ating pastor saan yung mga bunga natin na pagtutuon tayong tumanggap. Ayan po, mula kanina sa nagsasalita, kami po yung nauna po sa church. Nakaka-bless kasi 3 babae din po, 3 wife din po yung sa CSI na kasama ni Pastor Hill na sila din po yung nauna, katukatulong ni Pastor Hill sa gawain sa Fort Bonifacio na hanggang kayo 35 years na ba sila tapos tayo 26 years na nakaka-bless 3 Maria din, si Benita, si Sabita at si Victoria. Elizabeth. Talaga po, as in Benny, at Vicky, di ba? Kaya naalala din ni Ma'am Sheila na nung nandito po sila, totoo po yun na kaya yun din po yung pinapasalamatan ko sa Panginoon na pag nilagay po tayo sa gawain, ay sumunod lang po tayo. At ang ganda rin po yung points ni Pastor Louie na andyan po yung bilang isang manggagawa ng Panginoon, andyan yung submissive, andyan yung ano pa yung andun yung sacrifice at andoon po yung sincerity na pinapasalamatan ko rin habang nakaupo ako, katabi ko ang ate ko. Kitang-kita ko rin po yung power ng salita ng Diyos, yung salvation na tinanggap ko na Amen. yung nangyari po dito sa San Carlos, lalo nung si Pastor Hill po yung nagsabi kung paano nag-umpisa po yung gawain. Dahil din po sa salvation na natanggap natin. At yung nga po, nandun yung sacrifice, submission at sincerity na dapat talaga committed po tayo na isang anak ng Diyos, dapat committed po tayo na sabi ko doon sa church nag-virtual sila para marinig po nila na sa lahat ng mga nag-testimony na bago ang buhay, ang nakaka-bless na sabi ko talagang yung ay parating challenge ni Pastor RD sa atin na naranasan mo na ba yung kumilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyo na kaya ka lalong andun masaya ka kasi alam mo kasama mo ang Panginoon. Totoo nga po yun. Kaya yung iba hindi nagsusulwining kasi hindi pa nila naranasan na kasama talaga ang Panginoon sa sulwining. Tulad sa pag-i-area po kahapon, sabi ko, ako lang yung isasama ni Pastor. Kaya Sister Benny hanggang, Pastor, Sister Benny, naka-impake po siya kahapon. Ayan, nagtatampo. Hindi na isama. Sunod daw kayo Wala. dito, Mr. Ben. Wala ka talaga. Kahapon sabi ko, hindi pwedeng idahilan ko na mamaya babiyahe kami. May saturation. Yun po yung programa ng church. Dahil ipa-priority natin na sabi nga ni Ma'am Shira, sa ngayon malaki na yung anak, na pupunta na po siya sa area. Kaya kahapon sabi ko, ako po yung isa sa... hindi yung iniisip ko na, siyempre taga rito ako. Yung bang talagang blessing po pagkasama tayo sa isang lugar na mula nung ano pa sa Cagayan, puro kami biyahe ni Mr. Benny yan. Aywan ko kahapon, siguro nagpasaway Mr. Benny kaya hindi sinama kahapon. Meron akong ginawa, kaya ako hindi Naka-bless po sinama. na yung nga po, nung sinabi ni Pastor Hill kung paano nag-umpisa yung gawain, sa mga hindi po nakakaalam, talaga pong napaka-importante po yung programa ng church. Soul winning, discipleship, at pag-iimbita. Kasi kami po nag-umpisa si Brad Chris po, may okasyon po sa Manila, na-invite po siya ng isang member po sa CSI na isinama po sa Fort Bonifacio sa CSI si Brad Chris at umpisa po doon ay talagang nabago yung power of the gospel. Talagang si Brad Chris bilang isang sundalo talagang manginginom din yan. Ako po nagtatrabaho pag nadatnan ko sila kasi parang ipangmalaki ba ni Brad Chris na yung asawa niya is working wife. Working mother. At pag umuwi ako talaga may mga pagkain, siyempre sa good taste isasama niya yung mga kasundaluan niya doon, nagiinom. Tapos mamaya pag alis nila, iiyak-iyak ako niya. Sabi ko, pagod na pagod ako sa trabaho. Tapos ikaw, nagiinom ka lang. Artista. So, talaga, tapos mga kapatid niya, alaga po namin. Ako nagtatrabaho kasi, siyempre, panganay si Brad Chris.
ay nagtatrabaho po ako. Ang liit po ng sweldo ng sundalo noon. Kaya nag-work ako saka siyempre ang ganda po yung posisyon ko po doon sa Good Taste. Nasa office lang po ako. So, yun po yun. Nung na-invite si Brad Chris, doon po na yung nag-umpisa. Na kung hindi nagpatuloy at ako po yung na-win na sa totoo lang, 2 buwan sila kasi nag-umpisa po yung PMA Baptist Church, ay ako talagang trabaho. Kahit na sa office na ako, kukunin ko pa yung mga damit ng mga empleyado, kami ang maglalaba kasi siyempre, mga kapatid ni Brad Chris nakatira sa amin. Tapos magtitinda-tinda pa ako ng mga merienda. So, yun po yung Oh, buhay. maraming Pero racket yan tingnan si niyo po, Sister Vicky. talagang ako isang answered prayer na nung nakarating si Brad Chris, nakita ko rin talaga na talaga ipinalangin ako ni Brad Chris na hindi ko pinagsisihan na ako yung nag-resign. Pero nag-resign ako after po Kaya yun, nga. 4 years kami sa church kasi kailangan po namin magtrabaho. Nag-resign na lang ako nung naging kadete si Tonton na sabi ko nga yung mga anak ko si Sister Tintin sa Sister Linden ay full-time sa CSI. Sabi ko, ba't pa ako magtatrabaho? Sabi ko, ando na yung answered prayer na kadete si Tonton, hindi na namin kailangan ng tuition fee. Ganun nga, kailangan kami sa church na talagang si Pastor RD, talagang kabady namin yan na kahit naandit ni Pastor, pag maglakad, ang lalaki ng hakbang. Yung nga, sabi nga ni Ma'am Sheila, hindi siya nakakasama sa pag-area. Pero, ayun, nagpatuloy. Kaya ito po yung verse na gustong-gusto ko na, I shall not be moved. Na kung nilagay po tayo ng Panginoon bilang isang soul winner, na kahit yung nga, kahapon sa totoo lang sa saturation, dinala po kami ni Sir Jerry doon sa puro bangin na pwedeng sabihin ko, ay kasi babiyahe kami, hindi na ako sasama sa saturation. Pero sumama po ako at tingnan nyo po, may dalawang family po akong nasirat doon, endorse ko kay Sir Jerry na ang babait po, na sabi ko, sana, yun yung panalangin ko parati, tuwing kasama kami po sa saturation, Panginoon, bigyan mo ng bunga yung saturation dito na sabi nga ni Pastor, kayo mga host, dapat yung testimony niyo bilang isang soul winner na talagang makikita na yung sinasabi nyo ay ginagawa nyo. Kaya Amen. yung po yun, pasasalamat ko nung kagabi, yung sinabi ni Pastor Hill kung paano nag-umpisa ito na yung nga ang kamatayan ng isa ay kaligtasan ng lahat. At Amen. yung nga po, kitang-kita ko na po dito na kahapon binibidyo ko yung paligid. Sabi ko sa ate ko, ate, sabi ko, tingnan nyo itong lupa na ito. Dati, puro tubig, pero ngayon, mula nung may church na nakatayo, hindi na natutubigan dito na nandun po na, ang ganda na po yung paligid na may picture ako noon, nung unang ipinakita ko kay Pastor Hill dito ay mga talahiban po na talagang kasi nung namatay si nanay ko, si tatay ko ay hindi na naaasikaso. Kaya nung ngayon sabi ko, tingnan nyo, sabi ko ano pa yung mga persecution. Sa totoo lang, marami Amen. akong persecution na dinanas dito sa amin na talagang power ng Panginoon ang ang naging nangyari po dito. Kaya nagkaroon po ng church na tuwing magbabakasyon po kami rito, ayan yung anak ni Ate Cynthia, yung panganay niya si Cyril, saka si 13 pagka magbabakasyon kami rito, talagang pupunta po sila dito. Kaya yung challenge ng pastor natin, na pag umuwi ba tayo sa ating probinsya, na ipapakita nyo ba, nasisira nyo ba yung mga kamag-anakan nyo? Ayan, dalawa sila ni Sister Tini sa Sister Cyril. May picture din sila sa lugar na ito. Sila na lalakad, tapos mag-share, pupuntahan yung mga pinsan nila rito. At tingnan nyo po yung naging bunga. Sister Cyril, isang asawa ng preacher. Ayun, yun yung habang nakikinig kami ni ate ko ng mensahe, mga nagtitestimony si ate ko umiyak kasi nga nararanasan din niya po yung persecution ngayon sa kanyang asawa na buti salamat kay Ma'am Ellen yung nagtestimony kagabi na sila po yung nauna sa church at sila yung nakapagdala sa asawa nila na ngayon kung saan po yung revival isinasama ni Pastor Hill sila na sa pagpapatuloy po nila sa gawain at sa pagsunod kay Pastor Hill at yung points kahapon na bilang isang Kristiyano dapat committed po tayo na nandun yung sacrifice. Sa totoo lang, kung walang sacrifice, hindi po magkakabunga talaga. Kasi nga ang Panginoon Kristo talagang nagsakripisyo siya. Andun yung submission sa salita ng Diyos at lalong inano ni Pastor Hill, submission sa man of God. Nasalamat, may din na lang man of God po dito sa San Carlos at nandun yung sincerity
na talagang dapat sincere po tayo sa ginagawa natin na kung hindi po yun nilagay sa puso ko, hanggang ngayon itong lupain na to na nagbibiro-biro nga yung mga kasama ni Pastor Hill, sila Ma'am Ellen, sila um, si Nanay Biring. Yung mga asawa din ng sundalo po sila, kaya sabi ko, huwag niyo akong painggitin kasi wala si Brad Chris. Sabi ko, na nandoon po na yun yung prayer ko na talagang pahabain pa ng Panginoon yung buhay ko para kung after 20 years ko ano pong mangyayari po dito. Sabi nga nila, ipasyal mo kami. Sabi nila, hanggang doon sa likod yung asyenda mo. Sabi ganyan nila. So, sabi ko, mayaman ang Diyos natin. Kaya, nandyan po, napatuloy lang po tayo at talagang kung ano po yung sinabi ng pastor, lalong-lalo na po tayo mga host, na yung sinasabi natin, makikita sa buhay natin. Na, andito po, maraming salamat at hanggang mamaya po yung revival na alam ko po kikilos ang Panginoon po ulit na sa mga kamag-anakan ko ay mamaya nandito po sila na sila din yung makakita. Sila din po yung may alam kung paano ako na-persecute, kung paano nung nagbaptize ako sa totoo lang talagang inalis lahat yung lupain. Pero nung ibinalik ng Panginoon, kaya nung ibinalik ng Panginoon sa akin, ibinigay ko po sa church dito po sa CBBC San Carlos na alam ko po yun yung prayer ko ngayon na kung anong ginawa po dun sa Ramos kasi yung itsura parang dun sa Ramos mayroon pala isdaan sa gilid na kung ano po yung ginawa sa Ramos ganun din po ang gagawin po rito. So yun lang po, to God be the glory. Amen. Amen. Bago po Sister Shane, sabi po ni Pastor RJ, ang pinakamasayang buhay ay yung involved sa pag-aakay ng souls at may nananatiling bunga. Kaya Amen. kayong mga miyembro na hindi involved sa soul winning, magharap ninyo sa Diyos. Amen. Magharap ninyo sa Diyos. Opo, Amen. kasama po natin si Sister Shane, asawa ni Preacher Mulon. At congratulations din sa kanya kasi siya ay first honor po. Wow. Ay, third year ka ba? Second year siya po yung first honor. Oh, amen. Congratulations, Ma'am Shane. Good morning po sa ating lahat. Ma'am Benny, Ma'am Beth, ayan po, Ma'am Emilia. Morning po. Morning po. Opo, si Ma'am Emilia po Wow. ay klase po namin. Amen. Classmate sila ni Sister Emilia. Ayan po. Nais ko lang din pong ibahagi po yung testimony ko po. And before po kami nakarating po dito po sa Mission ng San Carlos. Way back 2002 po ako po ay na-save po. Nasyaran po ako noon ng Sunday school teacher ko po. Pero that time po ay hindi po ako na-save sa Baptist. Yan. Ako po ay siniran po ng Sunday school teacher sa isang born again church po. Pero that time po kasi ay pagdating sa salvation ay okay pa naman po sila that time. At naunawaan ko po mabuti yung kaligtasan po na tinanggap ko po mula po kay Jesu Cristo. At that time po, ako po ay 12 years old po. Pero dahil nga po sa ganun po yung simbahan po na inaatinan po namin, hindi ako agad talaga po nag-grow. Yan. Kaya dumating po yung time po noon na hospital po ako ng high school, graduating po ako ng high school. At na-dengue po ako, na-admit po ako sa ospital. While nandun po ako, meron po lumapit po sa akin na babae. Binigyan po ako ng tracts. Ayan. Binigyan po ako ng tracts. Tapos po nun, binasa ko po. At yun po yung patungkol po sa kaligtasan. Na-remind po ako bigla po dun sa tinanggap ko po na kaligtasan po. And after ko po makalabas po na nag-pray po ako sa Panginoon, sabi ko, nakita ko po kasi yung likod po nun, na Baptist Church po. Kaya nag-pray po ako sa Panginoon na makahanap po ako ng Baptist Church po doon sa Cavite, kung saan po ako noon. Tapos po, after ilang days lang po siguro, and tinagaloob po ng Diyos yung prayer ko po, na makakita po ako ng Bible Baptist Church. Doon lang po, malapit lang po sa bahay po namin, walking distance lang po. At that time po, ay, na-encourage din po sila, mama ko po, na mag-attend
At lahat po kami hanggang sa mga lola ko, yung tita ko po, ay naka-attend din po sila doon at nagpatuloy po. And not knowing na nung panahon po ng college time ko po, na nag-aaral po ako, ay nagkaroon po kami ng matinding family problem na kung saan kinakailangan po namin mag-transfer po dito sa Pangasinan kasi taga dito po talaga si mama at papa ko po. And then, nag-pray po ulit ako sa Panginoon na makahanap po ulit ako ng Bible Baptist Church. At yun pong panalangin ko po na hindi ko po naisip na yung mapupunta po pala dun sa lugar namin na para masagot po yung panalangin ko po ay si Sir Marlon po. Siya po yung naka-area po dun sa lugar. Amen. At nabigyan po niya si mama ko po ng trucks that time. Si mama po kasi ay nasa pwesto po ng tindahan po ng lola ko. Nabigyan po siya ng trucks and then sabi po ni mama nung umuwi na po ng gabi. Ate, sabi niya merong nakapagbigay sa akin. Dito lang sa yan. Try natin, sabi po niya. Kaso hindi po ako naka-attend nung unang attend ko ni mama dahil may work po ako noon. Pero nung kina next Sunday, yun po naka-attend po ako. At salamat po sa Panginoon na dininig po ng Diyos ang panalangin ko na makabalik po ako or makapunta po ako ng Bible Baptist Church under po kay Pastor Baya po noon. At doon po ako unti-unti po na-train at hindi ko po inaakala din po na nung panahon po ng pandemic, ayan po, nung pandemic po, sabi po sa akin, before po pandemic time, sabi po sa akin yung Pastor Kennedy, ano kaya kung mag-resign ka na sa trabaho mo? Kasi medyo nahihirapan ka na. Tapos syempre nag-aalaga po ako ng anak ko sa umaga at saka sa gabi. Tapos magpe-prepare po ulit papunta po ng trabaho. Tapos biyahe po ulit. Ganun po. Tapos sa gabi ulit, susunduin ko po yung si Phoebe sa sa church po. Yan. Ang malaking part po sa buhay ko ang mga full-time po. Yan. Sila Pastor Kennedy, Ma'am Penny, maging yung mga full-time workers po doon. Kasi sila po talaga yung tumulong sa akin na magpalaki po kay Phoebe mo yung anak ko po. Habang ako po yung nag-work. Kaya sabi po ni Pastor, ano kaya kung mag-resign ka na? Sabi po niya. Sinunod ko po yung advice po sa akin ng Pastor at nag-resign po ako. At yun na po, after mga December po ako nag-resign, March 2020 yun na po yung nag-lockdown po. Unti-unti po talaga nakita ko po yung power po ng Panginoon sa buhay ko at yung kalooban po ng Panginoon sa buhay ko kasi iba po yung plano ko po talaga nung ako. Dahil ang plano ko po talaga na mag-business po kasi business-minded po ang pamilya po namin. Pero sabi ko, nag-work ako ng work pero andun yung desire, andun yung prayer pero hindi po talaga mag-ano yung business kasi ang kalooban po pala sa akin ng Panginoon ay mapunta po kami dito sa mission. Pero hindi ko po pinanghinayangan po yung bagay na yun. Yan, nung pandemic time po, sabi ko po kay Sir Marlon, gusto kong matuto na magpiano. Kasi po, matagal ko nang ginugusto at desire po, pero wala po akong panahon kasi nagtatrabaho po ako. Kaya that time po, lockdown, grinab ko na po yung opportunity na maturuan po na ako kahit chords po. Tapos meron po maliit lang po na organ yung kapatid ko po na medyo sira-sira na yung ibang keys pero pinagsasagaan po nung pandemic. Na hindi ko po alam na magagamit din po pala namin dito po sa mission. Opo. At salamat din po kay Pastor Kennedy kasi sila po talaga yung ginamit ng Panginoon para matrain po ako at hanggang sa pinadala po kami ni Pastor Hill po dito. Totoo po yung sinasabi ni Pastor Marlon po kagabi na grabe po yung iyak po namin sa Panginoon. Wala po sa plano namin na mapupunta po kami dito. Amen. Kasi po, nung mga time po na yun, nagigising po kami ni Pastor Marlon ng madaling araw. Bigla na lang po kami iiyak. Doon ko lang po nakita si Sir Marlon na humahagulgul po talaga siya na iyak po noon. Kaya
Sumunod lang po kami sa Amen. Panginoon sa kalooban po ng Diyos na pulig namin. At yun po pala, yun din po yung panalangin po ng mga member po ni Pastor Hill po na taga dito po, na magkaroon po ng mission po dito. Kaya kasagutan po talaga ng panalangin. At totoo po yung sinabi po nila Ma'am Sheila at ni Ma'am Vicky po, maging si Ma'am Benny po, yung pagmamahal po sa gawain ng Panginoon. Kasi alam niyo po, unti-unti po talagang na-build yung pagmamahal ko po sa Panginoon. Noon nagsusulbingin po ako, pero hindi siya yung everyday. Tapos, lagi ako sinusugsugan din na mag-aral po. In-encourage po na mag-aral po ng Bible School. Pero at that time po ay parang hindi, ang nasa isip ko po, hindi po yun yung priority ko. Though gusto ko po, pero andun po yung plano po para sa pamilya po namin. Nung dalaga po ako nun. Pero, papasalamat ako sa Panginoon na napunta po kami dito ay unti-unti pong pinalago ng Panginoon yung pagmamahal ko po sa gawain. At nagkaroon po ako ng desire na mag-aral po ng Bible School. At nag-aaral po ako ng Bible School, ano po, tawag dito, si Pastor RJ po, siya po ay subject teacher po namin ng personal evangelism po nung first year. At doon ko lang po naranasan na mag-soul-winning po ng everyday po. Sa tanan po ng buhay ko. Nag-challenge po ako kay Pastor RJ po. Kasi Amen. hindi po para tumaas po yung grade, kundi yun bang nais ko din pong lalo pong magamit sa gawain po ng Panginoon. Dahil ang asawa ko po si Sir Marlon po. Amen. Soul-winning din po. Yan po. Kaya po nung nakapag-decide po ako, sige everyday soul-winning ako. Pero nung na-interrupt po, parang hindi ko po naipagpatuloy po yung everyday soul-winning ko po that time. Pero nitong last year po ay ginamit po ng Panginoon yung pagsubok na dumating po sa amin, personal problem po, na naging way po para ako po ay manubalik po sa everyday soul-winning. Kaya kami po ngayon ay 8 months na po na everyday soul. October 8 po kami nag-start. So 8 months na po kami ngayon. Amen. Na winning po ni Sir Marlon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi totoo po na magkakaroon ka po ng bunga kapag ikaw ay nag-win po ng kaluluwa. Kaya napunta po kami ng area po ng Turak, sabi po ni Pastor Marlon, dito kita itatapon, sabi po niya. Pero noong kami doon, ay kasama ko po siya. Tapos po, nag-area po kami, naghiwalay po kami dalawa. Yan po. Tapos po, meron po akong isang napuntahan po na bahay. Isang nanay po muna yung nakausap ko po. At, hello po, tapos in-approach ko po, and then, binabahagi ko po yung soul meaning. Pero sabi po niya, sigurado ko na napupunta ako ng langit, sabi po niya. Pero, yun po pala ay Christian na rin po siya. Tapos po, pero hindi po maganda masyado yung spirit ko niya nun kasi sabi po niya sa akin, meron ako nakitang dyan, lalaki, sabi niya, kanina, galit na galit po siya. Hindi man lang ako pinapansin, na-approach ko, hindi ako kinausap, sabi po niya gano'n. Tapos po, after ko po siya nakausap ko po yung mga anak po niya, sila Ate Maribel, yung kasama ko po na nag-serve po kagabi po sa mga pastors po. Sila po yung anak po na ni Nanay Celsa po. At nakausap ko rin po sila. And then after po ko po sila makausap, at yung mga apo po nila na-sharean ko din po. Mga pamangkin po pala, saka mga anak po ng mga juniors po yung edad. Maya-maya po, dumating po si Sir Marlon po. Tapos sabi po ni Nanay Celsa, ayan, sinasabi ko, hindi ako pinapansin, sabi po niya gano'n. Ay, sabi nga po ni Marlon, ay sorry po na kasi nakafocus po siya dun sa isang tao po sana na si Sharon din po niya, kaya hindi po niya napansin po yung si Nanay Celsa. Pero nakakatuwa po kasi yung Nanay Celsa lang po yung na-invite ko po dito sa church. Tapos po nagustuhan po niya.
hanggang sa next Sunday po ay kasama na po niya yung anak po niya at yung mga apo po. At yung dalawa po dun sa apo po niya ay choir member na rin po ngayon. Kaya ano po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sila po, may inatin na naman sila noon na church born again, pero hindi daw natututukan masyado po itong mga batang ito. Kaya po nung napaliwanagan po na nasharan ko po ng salvation, maging ng baptism, nagpa-baptize po sila at unti-unti na po silang nagpapagamit po sa Panginoon. Though may hadlang, minsan ginagamit po ng Diablo kasi po yung father po nun ay syempre hindi po Kristiyano. May mga time po na nagwawala sa gabi pagka nalilate na po ng uwi po. Pero andyan pa rin po sila na nagpapatuloy. Si Maribel po yung anak po nun, yung isa din po na nanay ng mga bata po na yun ay kasama na rin po namin dito kagabi na nagsiserve. Pero siya din po ang isa po sa kasama ko po na nag-prepare po talaga dito. Naglalakad po siya. Napakalayo po ng lugar po nila. Papunta po dito nilalakad lang po nila yan. Ayan po. Para lang po tumulong sa preparation, sa paglilinis po dito sa paligid po namin. Napakalaking bagay po ng soul winning po talaga sa buhay kasi dumadating man po yung mga panahon na ikaw po ay nanghihina. Pero yan po yung tutulong po sa atin na mag-restore po ng ating pong salvation, yung ng ating pong joy sa paglilingkod po sa Panginoon. At nais ko pong i-share lang po itong verse po na ito. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So, lahat po ng bagay ay meron po talagang dahilan. So, hindi lang natin naunawaan po madalas, pero maunawaan na lang po natin kapag nandun na po tayo sa time na yun. Pero ang kinakailangan lamang po natin, sabi nga po ni Pastor Louie, mag-submit lang po. Mag-submit at maging sincero po sa lahat po ng bagay na ginagawa mo po para sa Panginoon. Kasi pag nakita po nila yung sincerity mo, yung pagmamahal mo sa kaluluwa, at na seryoso ka sa kanila, na hindi ka kagaya ng iba na loloko-loko, ay talaga pong maakay niyo po sila sa gawain po ng Panginoon. Yeah, yun lamang po, and to God. Amen. Yan. Ay. Amen po. Balik po sa inyo sa studio, Sister Beth and Sister Benny. Napakaganda po ng testimony ni Sister Shane. Amen. Sabi nga po, kapag ikaw ay gumawa sa Panginoon, ang dami iba-ibang kwento. Pati yung mga nadadala natin, may iba-iba silang kwento na iniingatan natin. Yun nga yung walang iba kundi yung testimony. So, Kulang yung oras. kulang yung oras para Marami pa. ng 1 minute na lang, tigwa 1 minute muna sa studio. Amen. Sister Emilia muna pala. Parang Okay ba yung Makatulog audio ko? Good morning sa ating lahat. Congratulations, Ma'am Shane. Congratulations Classmate din ko. sa So, sa akin naman Classmate ay short lang naman yung sasabihin ko. Yung mga ate ko kasi, sila din ang nag-invite sa akin. Sila din yung nauna na sila din yung baptist noon. At lahat yung hanggang sa akin ay baptist, yung mga sumunod lang, yung mga bunso lang ang mga Catholic, Sagrado Catholic daw, sabi nila. So, nag-umpisa din Saradong ako sa Sunday school. So, minsan yung mga Sunday schooler na nagtuturo, wag din natin yun baliwalain kasi minsan ay yung mga pinag-aralan din namin sa Heroes Faith ay halos karamihan ay nanggaling din sila sa Sunday school. So, yun yung pinaka-importante sa atin na yung totoo ka talaga na seryoso ka sa ginagawa mo.
na hindi porket sinabi lang na mag-aral kay for the sake lang na sumunod ka pero wala naman sa ano mo, sa yung hindi ka naman seryoso. So, kailangan talaga yung sinseridad. At yun lang po, salamat. Amen. Thank you, Sister Emilia. Dito sa studio. Overtime na daw. Okay, anyway, next uli, inaasa ng next week. Soul winning uli ang pag-uusapan natin. Yes. Alam namin na marami pa ring kwento. Bawat isa sa atin may kwento na naman about soul winning. Pati yung mga kaluluwang nadala natin, mga family na nadala natin. Yun yung actually tinitreasure natin para mag-continue, lalong ma-encourage para sa gawain ng Panginoon. Yeah. So, Ma'am Sheila, kayo na lang po ang closing prayer. Amen po. Ay, andyan po ba yung mga full-time? Yes, ma'am. Opo. Pero sabi nila okay na lang po daw. Sige. Aha. Sige po, Andito mag-pray si po Sister Jamaica, si Sister Cherry, at saka si Ma'am Risa. Ay, okay po. Ayan. So, yan, napakaganda nung kasi yung buhay ni Sister Shane. Na plano talaga ng Panginoon na nagkita sila ni Preacher Marlon. Si Preacher Marlon pala yung niya, nagdala sa kanya sa church. Yun po. Napakaganda. At Sister Emilia, mag-classmate sila ni Sister Emilia. Sa Bible College. Parang may award. Parehong may Yes. award. Suritic Award. Wow! Congratulations po. Ayan po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming natapos na online morning devotion para po sa mga mothers. At maraming salamat po, Panginoon, nakasama po namin si Sister Shane sa aming morning devotion. Maraming salamat din po sa kanyang testimony. Ganun din po sina Sister Beth, Sister Benny, Sister Cherry Castro, Sister Jamaica, Sister Risa Carriaga. Nawa Panginoon, yung aming natutunan po ngayon, ito po ay maging baon po namin hanggang sa pag-share po namin ng gospel na naman po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa mga members po dito sa San Carlos na tulong-tulong po sila upang marami pong maakay ng mga kaluluwa at marami pong makapakinig ng Word of God, marami pong maka-attend sa church. Maraming salamat po kay Preacher Marlon sa kanyang buhay, sa kanyang pagsuko ng buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At siya po ay ginagamit po dito sa San Carlos, dito po sa hometown ni Sister Vicky. Sa oras na ito, meron pong mga programa ang churches po namin. Tulungan niyo po ang aming Soul Winning Day ngayon pong araw na ito. Nawa Panginoon, yung mga nasyaran po ng gospel ay maimbitahan po sa simbahan at makadalo po sila, makapakinig ng Word of God at sila po ay madil ng baptism at sila po ay manatili po sa church po na kung saan sila rin po ay maging kagaya din po namin na ginagamit na po sa gawain po. Tumingi po kami ng tulong po sa inyo sa revival po dito, naway marami po ang maka-attend, makapakinig ng salita ng Diyos. Yun po yung mga relatives and family members po. Sister Vicky, nawa Panginoon, mamaya po ay maka-attend po silang lahat po. Thank you po sa mga blessings. Patuloy po kaming ingatan sa lahat ng aming mga gagawin po. At patawad po sa aming mga kasalanan. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Salamat po. Marami po actually na hindi na namin kamukha na Sister Agapita, si Brother John Harold Bigornia, si Brother Erwin, at marami pang iba. Si Housemate na si Yung father ni Sir Marlon. Ito po yung tatay niya. Ay, hello po. Good morning. morning po. Kasama namin sila. Yan, si tatay. Aha. Tatay ni Sir Marlon. 83 years old. Oh, amen. Parang may service na rin po kayo dyan ngayon. Ayan po, si Nanay Telma po. Ayan, sila yung sa picture. Saka si Nanay Amy. Ayan po. Mga mothers. Good morning po sa inyo. po.
devotion at sa church. Okay. Thank you, Sister Emilia. Maraming salamat po sa Okay. Sister Emilia. Tulog na Sister Emilia. 1 o'clock Sige po. na dyan. Amen. Sige God po. bless na. Salamat po. Maraming salamat sa lahat. Goodbye. See you next Po, week. yung ano, At bukas din sa Family Devotion. See you. Okay po. God bless sa lahat. Bye-bye. po, Ma'am Sheila. Vicky.